proceed to the negative speaker for the summary speech for 20 minutes. Hello. Hello. Nagulat ako sinabi ni kaibigang Willie. Isang ko sa kanya. Ang issue raw, kasalanan. Wala naman ako natatandaan na ang issue rito, kasalanan. Ang nakalagay na ipinahayag ng ating moderator na topic, the truth, which is which? Alin ang totoo? Si Kristo ba yung ama, siya ang anak? Siya na rin ang ama, siya na rin ang anak? Ha? Meron bang abuloy ang prayer request sa Biblia? Gaya ng ginagawa ng United Pentecostal Church? Yun bang ikapo, yun ba'y utos ni Kristo? Tricky yung salita niya kanina. Meron daw sinalita si Kristo tungkol sa ikapo. Ang tanong ko sa kanya, may utos ba si Kristo na mag-ikapo sa Kristiyano? Yan ang mga issue. Yung nailabas samantalang tayo nag-uusap. At sana, I hope na kung mauulit ito, sana matuto sumagot si kapatid na Willie. Sana pag nagtatanong ako, wag niya ako sasabayan. Tapos sasabihin niya, mainit na raw ako. Nakakainit talaga yon. Pag hindi ka uminit dun sa ganon, abnormal ka. Pakinggan nyo, babasa ako sa isang talata. Ang malubay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Tama ba ito o hindi? Kaya pagka halimbawa, malubay kang sumagot, hindi ka bastos, hindi ka sumasabay sa nagtatanong sa'yo, hindi magagalit. Pero pagka ikaw sumasabay ka sa nagtatanong, out of order na yon. Pag hindi ka nagalit doon, abnormal ka. Yan ang sinasabi sa Biblia. Kasi pagka mali, dapat magalit tayo sa mali. Ang masama, yung magalit ka, papatay ka. O yung magalit ka, ikaw mananakit ng kapwa. Pero nagagalit ka, sinasabi mo lang yung mali niya, hindi mo masama yun. Utos nga ng Diyos yun Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Efeso. Eto. Kayo'y mga galit at huwag kayong mangagkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ayun. Utos ng Diyos yun Magalit ka. Pero huwag mong palulubugin yung araw sa galit mo. Ibig sabihin, huwag kang gagawa ng masama na mananakit ka o papatay ka ng kapwa. Pero yung magalit per se, utos yun. Pag hindi ka nagalit sa mali, yung anak mo lang, pag sinasabayan ka, bastos gagalitan mo baka kung anak ko ito, padapain ko Kung nagtatanong ako, sinasabayan, ang gulo-gulo And the record will bear me right. Mapapatunayan yan sa ating record because we are on video. Na siya, kung sumagot, hindi responsive to the question. Iba-iba ang sinasagot niya doon sa tanong ko. Ang tanong ko sa kanya, nung gawin ba ng Diyos Ama na Panginoon itong si Jesus? Panginoon ba siya noon o hindi? Panginoon daw siya. Yung bang pagka-Panginoon niya nawala nung magkatawan tao siya? Hindi raw. Hindi naman pala nawawala. Ba't kailangan gawin pa siyang Panginoon? Yon ang tanong ko sa kanya. Pero elusive ang answer niya ron Siguro maraming elusive dream itong ating kapatid. Kaya ang kanyang mga answers, elusive din. Eto, babasahin ko sa inyo ang batayan ko. Bakit ko sinasabi na ba't mo siya kino-cross-examine dun sa kanyang mga pinagsasabi? Kagaya ng pag-cross-examine niya sa akin kanina. Kasi, meron nga tayong nire-resolve na issue. Alin ang totoo? Sa sinasabi niya o sa sinasabi ko? Ang sabi ko, ang totoo yung nakasulat sa Biblia. Ngayon, tinanong niya ako, totoo ba ang pinangangaral ng United Pentecostal Church na magsisi? Natural na sa Biblia, totoo yun. Tapos inangkin niya, kami pinangangaral namin, totoo. Yung nasa Biblia, totoo, hindi kayo.
Hindi ka na makasali doon sa totoo eh. Ha? Hindi ka pa pinanganganak, nakasulat na yung totoo. Paano ikaw ang kasama ron? Ba't aangkinin mo na yun ay aral ng United Pentecostal Church? Mali yun! Pagliligaw yun! Misleading yun! Aral yun ang mga apostol ng Iglesia ng Diyos! Hindi ng United Pentecostal Church! Pakinggan nyo! So sino nangaral nun? Eto, nangaral nun. Hindi ikaw nangaral nun. Binasa mo lang yun. Ba't mo aangkinin yun? Binasa mo lang. Mali pa nga ang pakahulugan mo eh. Inaangkin mo. Si Pablo, si Silvano, si Timoteo, sa iglesia ng mga taga-Tesalonika, sa Diyos Ama, at sa Panginoong Hesukristo. Saan ho nangangaral ang mga apostol? Sa iglesia ng mga taga-Tesalonika, sa Diyos Ama, at sa Panginoong Hesukristo. Kaya dito sa Biblia, ang sinasabi, mag-ama sila. Mag-ama sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Yung iglesia ang may-ari, dalawa. Ang Diyos Ama at ang Panginoong Hesukristo. Siya na rin pala yung Ama, siya pa rin yung anak. Ba't naman sinabi pang at? Ha? Mawawala ang ano nito eh. Mawawala ang tawag doon, yung talagang sentido kumon. Bakit po? Pakinggan nyo mga kapatid ang ibig kong ipakita. Oh. Sabi po sa Biblia, sabi ni Kristo, ang Ama ay nasa akin. Ako'y nasa Ama. Does it necessarily mean na siya yung Ama? Kung hindi ka uunawa, maliligaw ka. Ang Ama nasa akin. Ako nasa Ama. Iba ho yung ang Ama'y nasa akin at ako'y nasa Ama kaysa doon sa ako rin ang Ama. Magkaiba yun. Ang paniwala niya, si Kristo rin ang Ama. Ang sabi ni Kristo, ako'y nasa Ama, ang Ama nasa akin. Parang ganito. Hindi ba kayo nananampalataya? Sabi ni Paul, si Hesukristo nasa inyo. Ate nyo, babasahin ko ha. Pagka susundin natin yung kanyang logic. Pag sinunod nyo ang logic nito, pati kayo magiging ama rin. Pakinggan nyo. Sa 13:5 ng 2 Corinthians, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Sabi ni St. Paul, kung kayo'y nanga sa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Di ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Nasaan ho si Hesukristo? Di ba kayo sumasampalataya? Sabi ni Paul sa 1 Corinthians, di ba kayo nanampalataya? Do you believe not that Jesus Christ is in you? Ayan. Tama o hindi? Tama. Amen. Ngayon, kung ang logic, pag nasa iyo ang Ama, ikaw na rin ang Ama, di Ama na rin kayong lahat. Ganun ang logic nitong kaibigan natin. Pag nasa iyo ang Ama, ikaw Ama ka na rin. Ikaw rin yung Ama. Kaya nung si Kristo, nasa mga first Christians, sila na rin ang Kristo at si Kristo ay si Ama, sila na rin ang Ama. Dumami ngayon ang Ama. Ang dami. Ang dami. Hindi po ganon. Hindi biblical logic yon. Hindi biblical logic yon. When Jesus Christ said that don't you believe that my Father is in me and I am in the Father, meron siyang ibig tukuyin doon. Pakinggan nyo, babasahin ko. Sa katabilang na talata, sa 17, ganito ating mababasa. Ang mga bagay na ito, sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Ano ang sabi po ni Kristo? Tumingala sa langit. Nung makatingala, Ama, dumating na ang oras. Siya rin pala yun. Ba't naman tumitingala pa siya? Siya
Siya rin pala yun eh. Nasa kanya pala eh. Ba't tumitingala siya? Ano ito? Sira? Sira ba siya? Hindi. Wag na wag mangyari. Hindi sira ang Kristo ng Biblia. Ang nasa Biblia, si Jesus, sabi niya, tumingala siya sa Ama. Ano ang sabi niya ngayon? Dito sa Matthew, manalangin kayo ng ganito. Ama namin, na nasa langit ka. Asan yung Ama? Yung si Kristo'y manalangin, saan tumingala? Sa langit. Asan yung Ama? Oh. Ibig sabihin ni Kristo. Ano ibig niya sabihin? Ang Ama'y nasa akin. Ako'y nasa Ama. Para rin yung sinabi ni Pablo. Hindi niyo ba alam si Yesu Kristo nasa inyo? Nasa inyo si Yesu Kristo. Sabi naman ni Kristo, ako'y sumasa inyong palagi. Tama o hindi? I am with you. Sabi niya sa Christians. Pero anong tanong? If you are a Christian now, do you believe that Jesus Christ is with you? Do you also believe that Jesus Christ is seated in the right hand of the Father? Eh, ang logic nito, mawawala si Kristo sa langit eh. Kasi pag nasa iyo, ikaw na yon. May we request Kaya, you to please tayo muna, huwag kayo sasapot. refrain from heckling. Kaya dapat umunawa tayo. Sinabi ni Jesus, ako'y sumasa inyong palagi. It does not mean na si Kristo wala na sa langit dahil nasa iyo. Hindi ganon. At ang sabi ni Kristo, kung ang sino man tao, sabi sa 2 Korinto 5:17, ang sino mang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ha? Ang na kay Kristo, bagong nilalang. O, kita mo to, ha? Kumuha tayo ng logic. Yung taong Kristiyano, na kay Kristo yon. Yung Kristo naman, nasa Kristiyano yon. Tama o hindi? O. Yung bang Kristo, siya na rin yung Kristiyano, at yung Kristiyano, sila na rin yung Kristo. Never! That's impertinent. Ha? Hindi ko mo nasa iyo si Kristo, Kristo ka na rin. At hindi ko mo nasa Kristo ka, ikaw na rin si Kristo. Hindi ay ibig sabihin, kung mo ang Ama'y nasa akin, ako'y nasa Ama, siya na rin yung Ama, siya pa rin yung anak. Kung siya na rin yung Ama, siya na rin yung anak. Bakit tumitigala siya sa langit? Ama! Ba't nakatigala pa? Ha? Siya rin pala yun. Ngayon, tinanong ko siya, nung bang magkatawang tao si Kristo, nawala ba ang kanyang pagkapanginoon? Hindi raw. Hindi pala nawala, siya pa rin yung Panginoon dahil siya rin yung Ama. Bakit sinabi ni Kristo ito, ha? Kung hindi nawala, ba't sinabi ni Kristo ito? Tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Nagsisinungaling ba rito si Kristo? Nagsisinungaling ba? Na hindi alam ng anak. Eh, yung palang anak eh, yung katawan, pati yung espiritu nandun din. Ba't nakalimutan niya yung araw ng paghuhukom? Nakalimutan niya, lumalabas. Sabi niya, hindi niya alam, Ama lang ang nakakaalam. Eh, siya rin pala yung Ama. Hindi naman pala nawawala ang kanyang pagkaama. Eh, ba't nakalimutan niya? Nagka-amnesia ba yung Kristo mo? Hindi yun ang Kristo ng Biblia. Hindi sa Biblia yung United Pentecost. Ang sabi ko nga sa inyo eh, tinatanong ko sa kanina eh, ano ba kahulugan ng United Pentecostal Church? Ayaw niyang i-interpolate ko siya doon sa kanilang administration. Bakit? Eh sinabi mo yung United Pentecostal Church. Galing ka sa Davao, kaya ka nagpunta rito. Fresh from Davao. Dahil sabi mo, dahil naniniwala ka, ang United Pentecostal Church, totoo. Ba't ka naman natatakot na usisain kita tungkol sa pamunuan mo? Ayaw mo sabihin kung sino puno mo. O, ipakikita ko sa inyo. O, sa ibang pagkakataon,
May puno yan, ayaw niya lang aminin kung sino. May rehistro ko nila hindi ko lang nadala ngayon May rehistro ko, sasabihin niya na wala silang na mga ministro, mga missionaries. Meron silang isang overall chairman. Meron. Kilala ni Sis Mary Manlangit yung overall chairman nila. Member nila dati yan Diba? Kaya, kung tayo lang magtatapat ng totoo, hindi tayo wala naman akong layo na mag-away-away tayo, lalo na sa mga members ni Brother Willie, Ako nga, hindi ko siya tinatawag na katunggali. Ako, unang-unang tayo niya, katunggali ang tawag niya sa akin, Ako, hindi ako nakikipagtunggali. Ako, naniniwala lang ako, mga kapatid, na meron lang point of issues na dapat tayong pag-usapan. Hindi nyo naman ako masisisi na yun ang paniniwala ko. Hindi ko rin naman kayo sinisising yun ang paniniwala nyo. Kaya dapat sana, pag nagtatanong ako, uunawain ninyo bago kayo sumigaw, patapusin nyo muna ang tanong ko. Para magkaintindihan tayo. Kristiyano ba tayo pagka hindi tayo magbibigayan? Sabi natin, mga banal tayo. Meron ba naman banal, nagsasalita yung kapwa mo, dinadaldalan mo rin. Meron bang ganun banal? Ang sabi sa Biblia, ang nakikinig, ang sumasagot bago makinig ay kahihiyan at kamangmangan sa kanya. Ang sabi ng Biblia. Sumasagot ka bago ka makinig, kahihiyan at kamangmangan sa'yo. Ang sabi ng Biblia. Banal ba tayo ron? Kunyari, sabihin natin, babanal tayo. Meron ba naman banal na hindi pa tapos question, naninigaw na? Yun ang dapat na pag-usapan natin ito. Ito, issue ito Issue ito. At ako naniniwala, magkakasundo rin tayo with the help of our able moderator. Siguro dadating din ang panahon, magkakasundo rin tayo. Dahil merong mga logic sa Biblia ang dapat pag-usapan Ako naniniwala po, may Ama. Ito paniwala ko. May Ama, may Anak, may Espiritu Santo. Siya wala nun. Ayaw niya nun. Ako naniniwala. Kami po naniniwala. May Ama, may Anak, may Espiritu Santo. Hindi lang sa bautismo ginamit, kundi pati sa bendisyon apostolika, ginagamit ng mga apostol. Kung magbendisyon sila, ang tatlong pangalang ito. Pakinggan nyo, ang sabi ng Biblia. Ito, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawa. Tamo, tatlo, hindi. Tatlo. Ginagamit yun, tatlo. Kung naman isa lang gusto mo Tatlo, sabi ng Biblia, tatlo di ba? Sabi ng Biblia ang biyaya ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng Panginoong Hesus, ang pakikipisan ng Espiritu Santo, sumayin nyo naman lahat. Ginagamit ba o hindi? Kung ikaw, tama yung interpretasyon mo, na si isa lang ang pangalan nun, ba't naman tinatatlo pa ni Pablo? Later part naman ng aral si Pablo. If that is the conclusion of that matter, dapat si Paul hindi na gumagamit ng pangalang Ama, Anak, Espiritu Santo. Sana hindi na. At hindi na rin sana sinulat ni St. Matthew. Tinatanong niya ako, sinong apostol ang gumamit nun? Ay, dai-dai pong apostol. Lahat ng unutusan gumagamit nun. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At tingnan ninyo mga Catholic nating mga kapatid, kung muna intindihan nila yung party na yun. Name of the Father, ganun ba tama? Of the Son, tamo. Buti pa nga yung mga Katoliko nating kapatid, naintindihan niyan. Siya hindi niya naiintindihan nyo. Na meron tatlo, Ama, Anak, Espiritu Santo. Ayaw niya ng tatlo, gusto niya isa na lang. Hindi naman masama sabihin mo tatlo tatlo naman talaga. Ama, Anak, Espiritu Santo. Ngayon, ba't sabi mo tatlo? Kasi tao kung nagbibilang, kaya sa bilang ng tao tatlo. Pag tinanong mo sa Diyos, ilan ba? Ako at ang Ama ay iisa, sabi ni Kristo. Para rin yung sa bilang ng Diyos, yung mag-asawa, lalaki at babae, hindi na sila dalawa, kundi sila'y isa. Whatsoever God had put together, let no man put asunder. Yung dalawa, isa lang sa Diyos. Pero hindi totoo na yung babae, siya rin ng lalaki, lalabas nun. Ano yun? Baka pati reproduction nun, maging asexual na. Dahil, dalawa, isa pero iba si lalaki, iba si babae. Pero isa lang sila sa paningin ng Diyos. In like manner, si Kristo at ang Ama, iisa. Iisa sila saan? Iisa sila sa prinsipyo, iisa sila sa kabanalan, iisa sila sa lahat ng bagay. Full stop. Maraming salamat po.
Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Lalo-lalo na po ang faculty administration sa eskwelahang ito. Committee rin. So we'll proceed to the closing part of this event, which I think also is the most important part of this debate. In the interest of universal goodwill and friendship, may we request, last request, coming from the school, request which will be given by both sides. Can we request from both sides? May we request that both speakers and scribes handshakes before they part ways. Bagaman this is uncalled for, maraming salamat po sa inyo lahat, lalo na sa ating principal, sa faculty members na nagpagal ngayon, pati sa ating mga timekeepers at sa committee na tinatawag, at especially sa ating moderator. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Sa inyong lahat na mga kapatid sa United Pentecostal Church. Good evening po. Okay, maraming salamat din sa inyong mga kaibigan at mga kapatid sa inyong time at salamat sa inyong pakikinig sa ating school.